Sumero Golf Max. Max okay to. Nandito po ulit tayo sa RR Bikes and E-Bikes. Alam niyo mga riders, nagka-canvas pa rin tayo hanggang sa ngayon ng mga electric vehicle kagaya po nito bago sa ating paningin. Kakaikot natin, naispatan ko po itong Sumero Golf Max. Bali meron po itong dalawang version dun sa research natin na meron po itong version 1. Ito po ang version 1. And then meron pa rin po itong version 2. Pero yung isa pong kapatid nito, yung Sumero Golf Max Plus, yun na medyo mataas lang ng konti ng presyo. By the way, ano lang po ito 125,000 po sa cash price. And then kung sa installment nyo po kukunin, ito ang home credit para umalalay sa inyo. Ayan. Basta message lang po kayo sa kanila, dun sa kanila pong Facebook account na RR Bikes and E-Bikes Santa Cruz, Laguna. Okay, dun sa Golf Max Plus, 6-seater po yun. Pero dito po sa version 1 ng Golf Max, 4-seater lang po. Pero alam niyo mga riders, yung kanyang upuan malawak at mahaba Parang kasya, siguro 3 bata Dito sa harap, 2 rin. Pero mas maganda na yung huwag tayo mag-overloading. Sundin po natin kung ilan po ang capacity niya. Meron po itong capacity na nasa 450 kilos or 500 kilos. So ayun, kung meron pong 4 na pasahero, tumitimbang po yun ng mga nasa 300 kilos kung mga average weight lang naman. And then, kapag magkakarga tayo, siguro hanggang 100 kilos, pwede pa tayo magdagdag. Pero ako may sasuggest ko po wag natin bigyan masyado ng pressure or bigat dito sa likod pag may kakarga tayo. Kung halimbawang bigas man o bakal o ano pa mang gamit, mas maganda siguro dito tayo sa top load magkarga para balanse po yung bigat. Kasi pwedeng umangat, di ba? Halimbawa masyado mabigat dito sa likuran. Or kaya naman, dito po sa loob nito may carrier pa to, meron pa itong pinaka-compartment dito. Dito tayo siguro magkarga para bandang gitna siya, di ba? Tignan ko pong mabuti yung structure niya. Napansin ko naman sa mga bakal na ginamit, makakapal at matataba. Ayan, katulad dito po sa bumper niya sa front. Mas mataba siya dun sa mga ibang electric vehicle. And then dito naman po sa side, kahit wala po siyang pintuan na bakal, okay lang. Meron naman siya ditong harang na hawakan. Hindi naman po ito tatakbo ng mabilis dahil meron lamang po itong max speed na 35 to 40 kilometers per hour. So obviously hindi siya mabilis mga riders. So tamang-tama lang pang service talaga sa pamilya. And then dun po sa charging time niya na 8 to 10 hours, kaya niya pong marating ang 40 to 60 kilometers na range. Then ang battery naman po niya nandito po sa ilalim ng upuan ng driver. Ang battery type naman po niya ay lead acid na mayroon pong capacity na 60 volt, 45 amperes. 2,500 watts naman po ang kanyang motor watch. At kung hindi naman po kayo satisfied, marami pong kasamahan nito na mas upgraded. Yun nga lang, syempre, mas tataas pa po sa presyo nitong Golf Max na Sumero.
Apat na kulay po ang available dito sa Somero Golf Max. Ito nga pong white. Meron din po itong black, gray, and red. Pero sa totoo lang mga riders, ang una ko po talagang tinitignan ay yung kanyang gulong. Talagang mas prepared ko po yung malalapat na gulong para nga naman stable siya. Kahit gaano kabigat ang ating isakay, kampante tayo na hindi tayo basta-basta lalapat. Okay, may size po yung kanyang mga gulong na 205 by 50 by 10. So ayan, naka-mag wheels na po siya na 10 inches din po ang size. Of course, tubeless na po yan. And then siyempre meron po yung reserbang gulong dito sa likod. Nakakalas lang po pero dito po yan nakakabit sa gitna. Ang maganda pa po sa kanya, naka-disc brake na po lahat ng gulong. So wala tayong problema sa preno. Ayan, maaasahan. Mula dun po sa front hanggang dito sa rear. Yung apat na gulong po, ayan, may mga disc brake. And then equip po ito ng 150mm na robo suspension dito po sa front. Dito naman po sa kanyang suspension sa rear, yan naka-mold spring na siya mga riders. At nga pala, meron pong rear camera itong Somero Golf Max. Para naman po sa pagpa-parking natin, pag-aatras, ayan, makikita natin yung view natin sa likod. Check natin sa harap kung may camera, pero tingin ko wala po. So ayan, wala pong camera dito sa harap. And then yung kanya pong display screen na andito. Wala lang pong battery mga riders. Ayan, meron siya ditong maliit na screen. Tama-tama naman para ma-view lang natin yung ating likuran. And then kung hindi po ako nagkakamali, may kasama na rin itong built-in FM radio. So ayan po yung kanyang volume. And then dito yung kanya pong USB charging port na rin po ito. In case na magcha-charge po kayo sa cellphone, pwede natin dito i-connect. And then meron po siyang backward, forward. And of course, dito po sa button, dito sa gitna, yung kanya pong drive and reverse. And then dito po yung speed selector niya na low, medium, high. At dito naman po sa manibela, dito po sa gitna yung kanyang busina mga riders, of course, parang kotse na rin. Dito po sa ilalim, andito po yung switch ng wiper. Andito rin po sa manibela yung kanyang ignition. So ayan, dalawang susi, may extra pa siguro sa compartment tong isa. And then dalawang remote control na may tatlong button din po. Ayan yung kanya pong power button, on and off ng alarm. And then dito naman po sa switch sa left side, nandito po yung switch on and off ng kanyang headlight, high beam, low beam sign, and then turning signals. Ayan, up and down lang. And then syempre yung kanya pong handbrake dito sa left side din. Ang importante po itong kanyang uphill assist. So ayan, kapag nagbawang hihilahin natin ito pababa, ayan, pagpaahon tayo, magagamit natin to. Then ang normal po niya, itong pataas naman na letter H. Magganit lang siya mga riders. And then syempre, accelerator and brake. Ayan, stop and go. At sa pang maganda po dito sa Somero Golf Max, stainless na po yung kanyang flooring. So ayan, hindi yan kalawangin dahil sigurado naman, lalo't ngayon tag-ulan, sapatos natin, magdadala ng tubig yan. So buti na lang stainless ang ginawa dito magkabila. Then silipin po natin yung compartment dito sa ilalim ng upuan. So ayan, malagay ko dito nakalagay yung controller niya. So malaki pa rin ang space, di ba? Then dito nga po yung sa battery, wala lang alam pong nakalagay na battery. Tabuksan natin ha. Okay, malaki din yung space dito, battery. Bali lead acid po yung kanyang mga baterya. Then meron din po itong libreng trapal. Lalo ngayon magtatag-ulan na. Tama-tama lalagay natin yon, lalo sa dito sa likod. And then abot din po dito, meron tong sabitan ng trapal, alam ko nawala lang dito ha. Yan, dito yung kinakalawit para lahat ay hindi mababasa. Then meron po siyang apat na handle sa lahat ng mga pasahero, may hawakan. Crown light para in case na madilim sa gabi, pero wag natin gagamitin kapag may kasalubong. At isa pang magandang features niya ito, itong top load na carrier. And then yung kanya pong side mirror, ayan, maganda at malapad. And then syempre may mini pan din po siya para in case na nababanasan na tayo. Full LED po sa lighting system, modern design sa DRL at projector headlight, hanggang sa tail light, stop light at turning signals, very visible. Sige mga riders, bago tayo magtapos mag-canvas na tayo at total na may mga presyo naman itong mga e-bike dito or electric vehicle. So buti na andito si Sir Raymond. Sir Raymond, good afternoon ha. Ayan, tutulungan niya tayo para malaman yung presyo po ng mga two wheels dito.
Sir, umpisahan po natin. Ano nga po bang unit ito? Ito po si ADB Inspired. ADB Inspired. Ayan, ito po siya is 36,000 on cash payment po. And then, may bawas po yan kung halimbawa po, walk-in po siya or di kaya pick up po siya. May less po siya ng 1K po. Sir, magkano ang cash price? 36,000. Okay, dito po sa ADB Inspired, 36,000. And then sir, itong katabi, mukhang pareho lang to. Yung katabi naman po is Xeon version 2 po. Xeon version 2. Yan po sir is 32,000 po. 32,000. And pwede po siyang makuha po ng 31,000. Sir, ilang watts po ang motor nito? Ito naman po sir is 1.5 watts 60 volts per siya. Okay. And then ito mga ka-riders, sa paliwanag ko lang, kahapon nakapag-review tayo nitong Electrace ng Boss e-bike. Ang nai-review natin kahapon ay 72 volts and 38 amperes. So ito po, kung di nagkakamala, 70 volts, 20 amperes lang. So mas mura po ito. Sir, magkano po itong inyong Boss e-bike? Ito naman po sir, si T-Max po namin, new arrival is 50,000. Okay, 50,000. And then ito ho, maganda rito, may kasama na siyang top box. And then kompleto na po ng crash guard, buong body niya. Wala lang po itong auxiliary light, ano sir? Walang kasama. Okay, sige sir, ano pa po ba yung mga electric vehicle nyo dyan? Umpisa natin dito sir, ano po bang unit ito? Ito naman po si Tara e-bike namin at 3 wheels po. Ito po siya is 52,000. Then pwede po natin siya makuha ng 51,000 ang cash. Okay. Mga ilang watts ito sir? Ito naman po sir is 1 watts. 1,200 watts, okay. Sir, dito po sa Passion, ano po bang unit ito? Ito naman po si Passion 4 wheels natin na 2026 model po. Ito po siya is 6,000 and then pwede po natin siyang makuha ng 59,000. Okay. And then, ito pong kasunod? Ito naman po sir is si Commander version 4 po na phase 2 po siya. Second model po siya ng version 4.1. Okay. Then, dito sir, itong kabila. Ito naman po si version 4 phase 1 po siya sir. Commander din po ba ito? Hindi? Yes po. Commander din po ito. Na-review natin to yung kulay yellow. And then ito naman po si Summer D1 po natin na 68,000 po siya, 60 volt 20 ampere. Ilang watts po yan sir? Ang watts naman po nito sir is 2,000 watts po. 2,000. Ito sir, itong sa kulay yellow. Ito naman po sir, si Commander version 4 po is 1.5 watts po. 1.5 watts. Okay. Sir, napansin ko bakit mas mahal ito? Ano po bang pagkakaiba? Dito po kasi sir is, kung mapapansin niyo po siya, sa preno po is disc brake po siya. Okay. Fluid. Lahat sir, ng gulong niya, disc brake na? Dalawa lang po. Dalawa lang. And then ito naman po, 60,000. 6-seater po siya, pero drum brake po yung preno. Yun. Okay. Ayan, kung gusto nyo naman makita ang aming mga unit, visit lang po kayo sa aming physical store. Located po siya sa Piggy Barre Street. Tabi po siya ng Imperial Appliance Plaza. And then, tapat po siya ng Yo Express Korean Meat Grocery. And then, sa mga naghahanap naman po ng home credit, available na po namin ang home credit dito po sa aming shop po. Meron po kami mga ibang branch, RR Bikes and E-Bikes, Marikina, RR Bikes and E-Bikes, San Mateo branch, and RRFX and E-Bikes, Montalban branch. Sa mga katanungan naman po, pwede po kayong mag-visit sa aming Facebook page, RR Bikes and E-Bikes, Santa Cruz branch. Or di kaya pwede po kayong tumawag sa aming contact number 0949-179-8296. Salamat po Sir Raymond. Good afternoon Like, comment, subscribe sa ating channel.